Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lena. Nakatira kami noon sa liblib na probinsya. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking kwento, Miss Selena. Dahil na rin sa mga kwentong napakinggan ko sa inyong channel. Maayos naman ang aming buhay sa aming dating tinitirhan. Subalit nagbago ang lahat noong lumipat kami sa ibang lugar. Subalit ang hindi namin alam ay baryo pala iyon ng mga aswang. Habang abala kami sa pag-aayos ng aming mga gamit, ay may biglang dumating sa aming bahay. Nagulat pa kami noon dahil bigla lang itong sumulpot sa tapat ng aming pinto. Hello! Kayo pala yung bagong lipat dito sa baryo namin. Ako nga pala si Maria. Oo. Kakalipat lang namin kahapon. Kaya hindi pa kami tapos sa pag-aayos ng mga gamit. Ganun ho ba? Gusto niyo tulungan ko na kayo? Meron nga pala akong dalang pagkain. Tikman niyo to. Pa-welcome ko na rin ito sa inyo. Huwag na kayong mahiya. Naku, salamat naman po. Pero wag na. Kaya na namin to. Pero salamat dito sa pagkain ha. Sagot pa noon ni Nanay Miss Selena. Wala pong anuman. Sige, aalis na po ako. Wika pa noon ni Maria Miss Selena. Nay, ang bait naman po ng kapitbahay natin. Binigyan tayo agad ng ulam At ang bango pa. Mukhang masarap, Nay. Hindi porket binigyan tayo ng pagkain, mabait na. Hindi pa natin kilala yung tao. Kaya huwag tayong basta-bastang magtitiwala. Tandaan niyo yun ha. Wika pa noon ni Nanay Miss Selena na agad naman naming tinanguan. O sige na, tapusin niyo yung ginagawa niyo para makapagpahinga na tayo. Makalipas ang 2 oras ay natapos na rin namin ang aming pag-aayos ng mga gamit. Kung kaya't nagsimula na kaming kumain para makapagpahinga na kami. Nay, ang sarap ng ulam nitong binigay ng babae Ang lambot ng karne. Parang pinakuluan to ng ilang oras Hindi na sumagot si Nanay nun, Miss Selena. Pero sa nakita ko sa kanya ay nagugustuhan din niya ang ulam na binigay sa amin. Pagkatapos naming kumain ay agad kami naghuhugas ng pinggan ng aking kapatid. Dahil wala kaming lababo sa loob, ay doon muna kami sa labas naghuhugas ng mga plato. Madilim na sa labas ng mga oras na yun, kung kaya't nagdala na lang kami ng flashlight. Itong bunsong kapatid ko naman ay tinatakot pa ako noon na meron dong aswang sa aking likuran. Kung kaya't nagagalit ako noon sa kanya, Miss Selena, dahil madali rin akong matakot. At maya-maya pa ay bigla na lang naging seryoso ang kanyang mukha. Bakit, anong nangyari sa'yo? Ano ba yung tinitignan mo? Huwag mong sabihin tinatakot mo lang ako Uy, sumagot ka nga. Ate, hindi kita tinatakot. May babaeng Hindi na tinapos ng aking kapatid ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang itong tumakbo patungo sa loob ng bahay. Iniwan niya ako nung mag-isa sa labas ng aming bahay. Nagpalinga-linga ako noon sa paligid. Subalit wala naman akong nakita. Kung kaya't dali-dali akong sumunod sa aking kapatid sa loob ng bahay. Hindi ko na rin tinapos ang aking paghuhugas ng plato. Dahil bigla na rin akong kinilabutan. Pagdating ko sa loob, ay tinanong ako ni Nanay kung ano ang nangyari. Ano bang nangyari doon sa kapatid mo? Bakit nanginginig yun? At parang takot na takot. Hindi ko rin alam, Nay. Kasi bigla na lang siyang tumakbo. Hiramdam ko meron siyang nakita. Sige, ikaw kaya yung magtanong sa kapatid mo. Ayaw kasi magsalita Walang ano-ano ay nagtungo ako sa kwarto kung saan naroroon ang aking kapatid. Gina, ano bang nakita mo? Sabihin mo nga sa akin. Huwag ka nang matakot. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Nandito si ate at nandito rin si Nanay. Kahit anong sabihin ko sa aking kapatid, ay hindi ito nagsasalita, Miss Selena.
Hinayaan na lang namin ito hanggang sa nakatulog. Kinabukasan ay nagtungo na naman ang babae sa aming bahay. At nagdala ito ng masasarap na pagkain. Mas marami pa kaysa nung una. Manang, may dala akong ulam. Naparami kasi yung luto ko eh. Kaya naisipan ko na bigyan ko na lang kayo. Para hindi naman masayang. Aba, nag-abala ka pa. Pero salamat dito ha. Teka lang, ang dami naman ito ah. Naku manang, kunti lang yan. Narinig ko kasi na nagustuhan niyo yung luto ko. Kaya dinamihan ko na lang. Naku, napaka-generous mo naman Maria. Maraming salamat ulit ha. Wika pa noon ni nanay sa babae. Maya-maya ay biglang lumabas ang aking kapatid sa kanyang kwarto. At tinuro niya sa kanyang daliri si Maria. Naguguluhan kami noon, Miss Selena. Gina, anong ibig mong sabihin? Bakit tinuro mo ng ganyan si Maria? Wika ko pa. Subalit hindi ito sumagot at nanginginig lang ito sa takot habang nakatingin kay Maria. Pasensya ka na Maria ha, sa inasal ng anak ko. Kagabi kasi, meron itong nakita. At hindi naman nagsasalita. Ewan ko ba kung anong nakita niya sa labas? Paliwanag pa nun ni nanay kay Maria. Ayos lang po manang, wala pong problema sa akin. Mas mabuting umalis muna ako para makapag-usap kayo. Wika pa nun ni Maria na parang napakunot sa kanyang noo. Noong nakaalis na ang babae, ay agad kong nilapitan si Gina at tinanong ko sa kanya bakit niya tinuro si Maria. Bakit mo ba tinuro ng ganun si Maria? Ano bang nagawa niya sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Subalit ganoon pa rin, Miss Selena. Hindi pa rin ito nagsasalita. Kinagabihan ay maaga kami noon nagpapahinga sa aming kwarto. Nung ipinikit ko na sana ang aking mga mata, ay meron akong naririnig na kalabog sa aming bubungan. Noong una ay hinayaan ko lang ito dahil sa pag-aakala ko na baka meron lang nahulog na galing sa puno. Subalit habang tumatagal ay parang nararamdaman ko na merong naglalakad sa bubungan. Kung kaya't agad kong tinawag si nanay at nagtungo sa kaniyang kwarto. Nay, parang may tao sa bubungan natin. Sino kaya yun? Pakiramdam ko hindi tao yan anak. Huwag ka lang maingay ha. May kukunin lang ako sa kusina. Wika pa nun ni nanay na parang kinabahan. Maya-maya ay biglang lumakas ang kalabog at meron kaming naririnig na mahihinang tiktik.